What is up mga Wako Peeps? Good morning sa inyong lahat. So for today's video, ito yung part 2 nung ating 1 year ownership ng ating Speed 400, which is si Red. Ayan. So dun sa part 1, pinakita ko sa inyo, nagpa 1 year PMS ako and nagpa recall service ako sa Triumph Motorcycle Philippines Green Hills. So for today naman, pag-uusapan natin kung kamusta ba yung bike for the past 12 months. Habang papunta tayo ngayon dun sa, may pupunta na tayong Lumihan sa may Batangas. Hindi pa ako nakakapunta doon, pero sa may tabi siya ng Taal Lake. I mean overlooking yung Taal Lake. Ayan, so habang nagpe-prepare ako dito ng gloves, pakita ko sa inyo si Red. So yun ang itsura niya ngayon. So for the past 12 months, ayan, nagpalagay tayo ng mga accessories from GRX. Ayan, sponsor yun tayo ng GRX. Ayan, thank you GRX and shout out. And also nagpalagay tayo ng, ayan, auxiliary light. And syempre naka DNA air filter din tayo. Ayan, hanapin nyo na lang yung video dito sa YouTube channel ko. And of course, naka aftermarket exhaust tayo from Orion. Ayan. So far, yung pa lang naman ng mga bago ko aesthetically kay Red. So right now, tara na. Punta na tayo makapaglomi at makapagkwentuhan na regarding this bike for the past 12 months. So intro video muna tayo. Yes. Alright. Ay, napasuot ko na naman yung balaklava ko na bumababa. Ay. Oh. Anyway, kung ikaw ay actually bago dito sa aking channel, welcome. And if hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe. Hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga bagong videos na ipopost ko. Also, you can like and follow me on my Facebook, Instagram, and TikTok account. Woohoo! Yeah! Sarap magmotor, grabe. So ano bang araw ngayon? It is a Sunday morning. Napakaganda ng sikat ng araw. Hopefully hanggang mamaya ganyan na. So kamusta kayo mga Wabips? So as mentioned earlier, ito yung part 2 nung nauna nating video, or nung previous video. So ginagawa natin itong ride as part of Red's 1 year or first birthday, di ba? So happy birthday, Red. So for the past 12 months, ito na yung tinakbo niya. Ayan I'm not sure kung nakikita niyo yung auto, zoom ko na lang. Exactly 12,275. Yan. Yung first PMS kasi based sa manual is 16,000 kilometers or 1 year, whichever comes first. So for the past 12 months, yan yung naitakbo ni Red. Grabe, no? Pustahan, hindi pa ako nakakapag nakakapag Baguio or nakakapag North Loop. Pag-usapan muna natin yung ginawa dito kay Red nung first PMS, pati recall service. So doon sa previous video, dinala ko nga siya sa Triumph Motorcycle Philippines Green Hills para i-first year PMS. So chinage oil to, chinak yung mga langis, chinak yung mga belt, yung kadena kung okay pa, yung sprocket okay pa naman daw, yung clutch lever, clutch cable, brake cable okay pa din, brake pads okay pa rin for the past 12 months.
So dun sa PMS na ang napansin ko, nag-top up lang sila ng brake fluid. Tapos gumamit lang sila ng brake cleaner, nilinis nila siguro yung caliper. Tapos yung mga o-ring, yan. Siguro pinalitan na nila nung nag-change oil sila. Dun sa recall service naman, ang ginawa dito is in-adjust yung camshaft timing. Pati yung nut na to, ito, yan, in-adjust yan. Kasi base dun sa batch ng mga unang kumuha last year, part kasi ako doon, lumuluwag daw to. May tendency na lumuwag. Kaya yun, in-adjust nila. Pati yung camshaft timing. So yung camshaft timing, parang nangyaring, wala naman ako masyado napansin na difference, pero parang nadagdagan ng torque tong motor eh. Nung in-adjust yun. Woo! Grabe, mapapaga yata tayo nung dating dun sa pupuntahan natin ah. So bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, gusto ko lang magpasalamat sa mga followers ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Especially dun sa mga followers ko and subscribers since day one, thank you. And kung ikaw ay actually bago dito sa aking channel at naligaw at hindi ka pa familiar kung anong meron dito sa channel ko, pakilala ko lang ang aking sarili. Ako po si JC Waki. You can call me Mr. Coffee Ride. Hindi ako yung typical na motovlogger na lagi nagko-content about motorcycles. Well, lagi ako nakasakay sa motor, which is itong Triumph Speed 400. Previously ang motor natin is XSR 155. Ang mostly content natin dito sa ating channel is bumibisita tayo or pupunta tayo sa mga local coffee shops para i-promote yung mga kanilang maliliit na local businesses, di ba? Para tulong na rin natin sa kanila. And of course, coffee lover kasi ako, kaya yun ang pinili kong main content dito sa YouTube channel ko. Yes, yeah! So pag-usapan natin mula sa engine for the past 12 months. Kamusta yung engine ng Speed 400? So far so great, wala pa naman ako naging issue. Kahit nung nagpalit tayo ng aftermarket exhaust, please take note, nagpa-cap delete tayo. So which means tinanggal natin yung bread box pati yung catalytic. Tapos nagpalagay tayo ng resonator. And then also nagpalit tayo ng DNA air filter, yung high flow air filter. So hindi naman siya naka-apekto sa performance ng engine and even sa fuel consumption. So for the past 12 months hindi ako pinahiya ng engine na ito. Ato lang, recently naman yung recall kasi yung recall naman yun nalaman ko lang sa dun sa website na binigay sa amin or yun sa link. And nothing major naman yung recall na yun, minor lang naman siya. So if nagbabala kayo ng kumuha ng Speed 400 and nagwo-worry kayo kung may issue ba pag bumili ka sa engine, pag bumili kayo nito, ako na magsasabi sa inyo, so far so great, walang issue ang motor na to regarding sa engine. So mapunta naman tayo sa suspension, harap at likod. So far for the past 12 months wala pa rin ako nagiging issue sa suspension. Although hindi adjustable yung harap, para sa akin maganda na yung plano suspension niya Siguro dahil nag-contribute na rin yung bigat ng katawan ko. Kasi pag nalulubak ako, hindi naman ako nai-stress Hindi din siya ganun matagtag. Saktuhan lang yung suspension niya. Mapunta naman tayo sa brakes. Ang brake nito is vibrate, harap at likod. Parehong may ABS. And regarding the performance for the past 12 months,
wala din ako masasabing negative. Malakas kumagat ang brake nito eh, tingnan nyo. Oh, diba? Oh, 100. Oh, ha. Malakas kumagat ang preno nito. Tapos yung ABS nito kumakagat din naman. Parang tries ko pa lang yata na experience yun. Kasi usually ang ABS gumagana lang naman yan pag nag-emergency brake ka or pag nag-sudden brake ka eh. So far so good. Superb din ang brakes na to. Wala kayong magiging problema if kukuha kayo ng speed 400. Pinapakanan tayo dito sa Cuenca. Makapunta naman tayo dito sa gulong niya. Yung gulong niya is naka-Rosso 3. And so far for the past 12 months, tapos makikita nyo pang 12,000 kilometers, okay pa rin yung gulong ko. Medyo may buhok-buhok pa nga siya. Pupudpurin ko muna siya bago ko siya palitan ng dual sport. Nagbabala kasi ako mag dual sport eh, para syempre makapag slightly off-road tayo, di ba? Madulas kasi itong Rosso 3 sa mga sa mga slightly off-road, lalo na rin sa mga mabato. Kapag hindi mo ibababa yung pareho mong paa eh, wala, madidisgrasya ka eh. So ang alam ko yung mga recent na model ngayon na or unit na nire-release ng Triumph is hindi na naka Rosso 3, parang naka Metzler na yata. Pero sabi nila maganda pa rin naman daw yung performance nun. So nasa sa inyo kung magpapalit ka agad kayo ng gulong pagkakuha nyo ng ganitong motor, di ba? Pero para sa akin okay naman so far yung performance ng gulong na to for the past 12 months. Punta naman tayo sa riding comfort. Yun naman sasabi kong napaka 100% superb. Kasi naka neutral riding position ka dito eh. Yan, mataas yung handlebar, relax. Tapos yung gusto ko dito talaga yung yung upuan eh. Ang lambot ng upuan. So kahit na mapalong ride ka dito sa speed 400, hindi ka may stress eh, hindi sasakit ang katawan mo. Kasi malambot yung upuan, yan, relax riding position. So mapunta tayo sa features netong speed 400 for the past 12 months. Kamusta siya? Well, ang features lang naman ito is naka ride by wire. Tapos switchable traction control. And may ABS siya. Tapos all LED yung signal light. Yan. Tapos naka-stock na bar and side mirror. So far wala pa naman din ako naging major issue sa kanila. Yung traction control hindi ko pa natatry i-disable. Pero yun naka 1 year na hindi ko pa natatry na i-disable, no? Yung ABS naman ito, as mentioned earlier, wala din pa rin naman ako naging problema. Kumakagat naman siya. Yung throttle niya, throttle response, yung ride by wire niya. Yung iba sinasabi nila may delay daw, wala naman. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, wala naman eh. Siguro naging minor issue ko lang sa feature niya ng bike is yung number 1, yung mga signal light niya nagmo-moist. Nasanay na lang din ako eh, kasi nawawala din naman siya. Pero pag nababasa yun, nagmo-moist na siya. Sabi nila ganun daw lahat ng mga Bajaj produced motorcycles, nagmo-moist daw yung yung mga signal lights. Ang ganda ng bundok ko. Anong bundok yan? Tapos itong part na to sa dash yan, ito yan, nagmo-moist yan. Ayun, lalo na ngayon, na siya ko nakikita nyo. Zoom in ko na lang, nagmo-moist siya ngayon eh. Sabi ganyan din daw dun sa sa ibang Bajaj na bike. Parang nakalimutan ko yung kwento yung handling nito, no? Well, for the past 12 months wala din naman ako masasabing negative about sa handling nito. Since sobrang gaan itong bike and nimble.
madali mo siyang isingit-singit sa mga traffic eh. Kasi yung build niya parang 155cc lang na body. Parang yung sa XSR ko lang dati. With a much bigger engine nga lang. Pag-usapan naman natin yung fuel consumption nito. So ang full tank nito is 13 liters. So far ang current fuel consumption ko dito is naglalaro around 27 to 28 km per liter. Magkalahalong ano yun, city driving pati expressway riding pala. Sorry. So for me, since this is my first big bike, I'm not quite sure kung matipid na ba yung 27 to 28 km per liter for a 400cc bike. Pero comment down below kung goods ba yun, or kung meron pang mas okay sa 27 to 28 km per liter. Yung iba sa mga nakakasabay ko or sa grupo namin na may ganito, sabi goods na daw yun, 27 to 28 km per liter for a 400cc kasi single cylinder lang din naman to eh. So hindi talaga siya malakas kumonsumo ng gas. Dito sa parting Cuenca mga Wacky Pips, huwag kayong basta-basta kakataon ng sobrang bilis. Kung mapapansin nyo, diba, ang open road siya, wala masyadong dumada. Pero minsan kasi may tumatawid na mga motor, sasakyan. Kaya always ride defensively eh. Mahirap na, diba? So pag-usapan naman natin yung maintenance na to. So for the past 12 months, nakakatatlong change oil pa lang naman ako. Yung una is yung first PMS nya, yung 1,000 kilometers, which is sa Triumph Green Hills ko ginawa. Ang binayaran ko noon is nasa around 3,874 or 79. Nakalimutan ko na. May video ako noon eh, dito sa YouTube channel ko. And then dapat ang after nun is yung 1 year PMS, which is yung 16,000 kilometers or 1 year, whichever comes first. Kaso ang nangyari, ginawan ko to ng change oil in between nung 8,000 kilometers nya. Mapapanood nyo rin yung video nun dito sa YouTube channel ko. Ang nagastos ko lang nun is parang around 1,200 ba? Kaya mura kasi change oil lang ginawa ko nun eh, doon sa 8,000 kilometers na yon. Kasi 2 litro lang ang oil na to eh. Makakatipid ka talaga. Tapos ang oil filter na to magkano lang din. Tapos after nung change oil ko nung 8,000 kilometers, eto na yung recent ko na 1 year PMS. Yun na yung pangatlong change oil ko, 12,000 kilometers on 1 year. Ang ginawa ko doon is nagdala ako ng sarili kong oil, pati oil filter. Kasi mapapamahal ka kung doon ka bibili sa Triumph mismo eh. Especially yung oil filter, ang mahal sa kanila. Pag sa labas ka bibili, mura lang eh. And pag may dala ko sariling oil, makakapili ka ng sarili mong oil, di ba? Makakatipid ka rin. So dun sa part 1, pinakita ko yung magkano nagastos ko dun sa first PMS. Around 3,290 something, if I'm not mistaken. Yung recall service naman, wala naman akong binayaran doon, kasama naman yung sa warranty eh. So kung nagbabala kayo ng kumuha ng Speed 400 and nag-worry kayo kung magagastusan ba kayo sa maintenance nyo to, ako na nagsasabi, hindi naman siya ganun kamahal. Kung marunong naman kayo mag-DIY ng change oil, maglinis ng brake pads, mag-check ng kadena, pwedeng kayo na. Basta mayroon kayo sariling tools, yung tamang tools, pati tamang oil at oil filter yung gagamitin nyo, di ba? So based sa ating ways is 10 minutes na lang yung ating ETA. Parang sobrang liblib na yata yung pupuntahan natin ah. Pero based kasi sa nakita ko, ano eh, overlooking niya yung Taal eh. Teka, pababa ba to? Bakit parang feeling ko pababa? Anyway, napuputol yung kwentuhan natin. Mabalik tayo sa kwentuhan natin. So, kwento ko na ba lahat regarding yung
sa experience ko sa bike na to. May nakalimutan ba ako? Kubamba, yan. Welcome to Kubamba. Yan. Kubamba, Batangas ba? Kubamba. So, yun nga. Siguro, hindi ko na lang nakikwento yung mostly mga na tinatanong nila dito sa bike. Kung stable ba siya sa expressway. Super stable ito mga Wacky Pips. Huwag kayong mag-alala. Kung nag-worry kayo na tatangayin kayo ng hangin sa expressway, super stable na to. Hindi siya nagwi-wiggle at high speeds. Pagdating naman sa vibration, oo, nandun yung vibration since single cylinder siya. Pero yung vibration nito, hindi siya yung vibration na nakaka-stress at nakakapagod. Meron kasing single cylinder na nakakapagod yung vibration eh. Naranasan ko yun sa XSR 155. 155cc lang yun pero grabe yung vibration nun. Eto, nandun pero hindi siya nakaka-stress at hindi nakakapagod. And also, nakatulong din yung rubber na foot pegs niya eh. Kasi may rubber kasi ito sa foot peg niya. So kahit medyo nagbabibrate doon sa part na yon, hindi mo na siya masyadong nananotice. Municipality of San Nicolas. Parang naaaninag ko na yung Taal. Dahan-dahan lang tayo dito. Baka bigla may tumawid eh. Good morning mga bata pa yung mga nagbabike eh. Turn left, nasaan yung turn left? Teka, hanapin natin yung turn left. Nasaan yung turn left? Ah, ito. Ito pala yung turn left. Para kasing putol yung kalsada. May daan pa talaga dito. Ito talaga si Waze. Mukhang meron nga. Parang dito lang tayo din sa Lebleb. Malapit na tayo, 4 minutes na lang tayo mga Wacky Pips eh. Good morning po, pasensya na kung maingay ang aking motor. Hoy, nakita ko na yung yung lake. Feeling ko may ibang daan eh. Dito lang tayo pinadaan ni Waze eh. Kasi nakita ko sa video parang kakanan dapat tayo eh. Ba tayo kumaliwa, di ba? Hoy, nice. Dito nice. Aga pa naman, 7:33 pa lang oh. I love Bangkoro. Picture tayo dito. Yan, I love Bangkoro. Gitna ba? Picture tayo mga Wacky Pips. Ayan. Ano ba yan? May dumi pa si Red. Picturean ko lang si Red dito. Ayan. Smile. Oh. So, Taal Lake. So, nasa na yung destination natin? 1 minute na lang. Malapit na lang pala. Ay mga Wacky Pips, since nandito na rin naman tayo, dito ako na rin tatapusin yung video ko, di ba? So, Sunpeace Lomi House yung pupuntahan natin eh. Ayun oh. Parang ang baba ng tubig, no? Oh. Tingnan mo si kuya oh. Parang naglalakad lang sila. O, ibig sabihin mababa lang yung tubig. Oh. Di ba? Oh, nakakatayo pa dun si kuya oh. Malamig yung simoy ng hangin. Ba't nagbabangka pa yan? Di siguro dun malalim pa. Malalim na. Dito mababa pa, nangingisda sila eh oh.
Anyway, nasa na yung Sunpeace? Hanapin natin. Ayun, ito yata siguro yun, yung mga nakapark na kotse at motor. U-turn na lang siguro tayo. Sunpeace Lomiao, sarado pa. Anyway, U-turn tayo. Oh, alas 8 pa sila nag-open, napaaga tayo eh. Anyway, happy birthday kaya sa ating motor na si Red. Again, so far for the past 12 months wala tayong naging problema and wala tayong naging issue. Ang ganda ng lake eh, no? Ganda naman ng bahay na to. Dito tayo. Mukhang sarado pa eh, oh. Yan. Yosh, grabe lamig ng hangin ah. Dapat pala may upo na tayong ganun, no? Nice. Anyway, again, happy birthday kay Red at naka 1 year na siya sa atin. And, so far, wala tayo na naging issue sa kanya. Napaka-reliable talaga ng Triumph eh. Pag sinabi mo talagang Triumph motorcycle eh, subok na eh, no? Iba kasi sinasabi nila European bike, mahirap daw. Pero for me, in the past 12 months, wala naman ako naging problema whatsoever eh. Di ba? So yan si Red. So many more rides to come and many more kilometers to come. Ayun. So kung nagbabalak kayo kumuha ng Speed 400, well, what can I say? Napaka superb ng bike na to. Solid for its price. Di kayo papahiya. Plus yung after sales naman ng Triumph motorcycles is superb din naman. Hindi kayo magkakaproblema. Well, anyway, since dito na naman tayo sa Sunpeace Lomiao at tinintay natin magbukas, tambay muna tayo dito. Mukhang sarado pa talaga sila oh. Anyway, dito ko natatapusin ang aking video mga Makipips. Maraming salamat kung tinapos nyo ang video na ito. And if nagustuhan nyo ito, make sure to like, comment, share, and subscribe. Hit may notification bell para update ka sa lahat ng mga bagong videos na ipopost ko. So yun yung talo Bulgari, no? Mga tao na punto. So mga kapips, stay safe po sa ating lahat. And of course, ride safe po sa ating mga motorista. Enjoy the rest of your day. And I will see you all on my next video. Until next time mga Makipips, wala mo ng bomba. Pagpahingahin natin si Red dahil birthday niya. So happy birthday Red. So until next time mga Makipips, God bless everyone. Bye. Enjoy natin yung view, ang ganda oh. Lamig. Sana talaga may upuan tayong ganun, no? Foldable. Yan na kayo mga Makipips. Bye.